So, hello po, magandang araw sa inyo. So, yan po ang motor natin, Lucy. Kung mapapansin nyo, sobrang kabok na yan. Kumbaga nga, ngayon ko lang yan maaayos ulit mga bossing. So, ngayong araw ay magkakapit nga pala tayo ng malaking carb. Mukha siyang stock pero siya ay 30mm pang CG200. So, ayan yung manifold natin. Nilagyan natin ng basahan para hindi mapasukan ng dumi. Tapos kinalasa din natin spark plug para makapag-spark plug reading na tayo. So, yan nga pala yung binili ko sa Shopee na carb. So, yan, tinanggal natin yung spark plug para makapag-spark plug reading tayo. Kung mapapansin nyo, medyo overgas yan, pero goods na goods lang yan sa ating engine. Hindi na nga pala stock tong engine ko, may konting kalikot lang yan. So, yun, balik na natin yung spark plug kasi nakita na natin yung spark plug reading. So, ito naman yung next, yung carb natin na pinili sa Shopee. Mura lang nga pala yan mga boss, pwede kayong umorder sa Shopee. Mukha pala siyang stock pero siya ay 30mm. Pang CG200 yan mga idol. Goods na goods yan sa mga pantra natin. Kumbaga mas maganda yung flow ng gasolina. Tapos pwede mong i-reject ng malaki, then malaki din yung ng hangin niya pagpasok. As you can see doon sa likod ng carb, medyo malaki talaga. Ang pagkakaalam ko 30mm yan. Check naman natin yung baso. May adjustan nga pala yung needle niyan. Pwede mo patakawin, pwede mo ding patipidin. Sa part na nga pala yan ay magkakapit na tayo ng carb. Tinatagal ko pa lang yung dalawang tornilyo ng manifold natin. Stock manifold nga pala yan pero dapat dyan ay naka-port pero stock lang yan. Next naman ay ilagay natin ang takip ng carb at ang spring tapos ang baso. Make sure nga pala na nakagitna yung karayom para dun lang tayo mag-a-adjust. Pagkatapos nyan ay ilagay natin sa carb yung baso niya na bago. Ang next step naman ay ilagay natin ang carb sa manifold. Kung mapapansin nyo, medyo lagpas talaga yan kasi malaki talaga yung carb. So kung gusto nyo, bumuli kayo ng manifold na pang CG200 kasi yung gamit ko manifold is pang Rusi 125 lang. Gamit kayo ng 10mm na close para mahigpitan yung dalawang tornilyo ng carburetor magkabilaan. Kayang-kaya nyo nga pala itong i-DIY, madali lang ito na yung carburetor na yan. Basta yung motor mo is 125 hanggang 150. Tapos yung air niya nakaikot na, huwag nyo gagalawin. So ayan, tinetesting ko kung okay yung balik ng baso niya. Diyan nga pala yung napihit ko na yung air niya at yung minor niya. So isang check na natin.